Magandang gabi po. Good evening. Good evening. Sige po, tayo po'y tumayo. Purihin po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Pagkat siya'y dakila sa ating kalagitnaan. Come on, let's open our mouth. For you've been so good for us, Lord. Hallelujah. Come on, let's sing praises to Jesus. Let's sing hymns to Him. Let's speak to our Lord. Hallelujah. Lord, we thank you for this day. We thank you for the week that passed, Lord. Oh, we worship you, Jesus. Lord, we thank you for your presence with us today. Be glorified, be magnified in our midst. As we worship, Lord, be with us. We ask for your holy presence, Lord, in our midst. This is our prayer. This is our invitation for you, O God. Amen, amen, amen. Hallelujah. Halina't sama-sama purihin ang ating Diyos na buhay. Amen. Halina't sama-sama purihin natin siya. Halina't sama-sama awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama. Ipalakpak ang iyong kamay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak yung kamay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Hallelujah. Salamat sa iyong pagsama sa amin sa Panginoong Jesus. Salamat po, O Diyos, pagkat Ikaw ang Diyos na buhay na aming sinasamba. We thank you, Jesus. This is our prayer, Lord, that in our lives, sa aming buhay, Panginoon, Ikaw maging banal na tahanan mo kami, O Diyos. Hallelujah. Ikaw, Diyos, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukhan ang iyong wagas na pagsamba. Daluyan ang walang hanggang pagpurit, pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon
pagsamba. Manari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsimba. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. loobin mo, Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. loobin mo, Panginoong Yesus. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Tila ka Diyos. Halina't purihin na ating Panginoong Yesus. Hallelujah. Itaas natin ang ating tinig sa Kanya. Pagkat siya'y dakila. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka. Purihin ka. Mapurihin ka. Ulitin natin sa uling pagkakataon. Loobin mo, Ay ko'y maging banal mong tahanan. Luluklukan ng iyong wagas na pagsinta. katdaluyan. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah.
salamat po, Panginoong Yesus. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pagsamba. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. We are blessed. We are blessed. Amen. We are blessed. Amen. We are blessed. So we are blessed dahil may pinadala din si Lord. Welcome natin, bagong-bago, bagong luma. Nagmula pa sa lupa ng Victoria, Brother Michael. Hallelujah. Amen. Purihin po ang Panginoon. Isang malakas pa na po na malakas na palakpak po para sa Panginoon. Amen. Okay, purihin po ang Panginoon sa gabing ito dahil po hindi natuloy ang blackout. Amen. Dahil ito po ay kalooban ng Panginoon at walang makapagpipigil po sa kalooban ng Panginoon. Amen. Kung mayroon po tayong mga dalang Biblia, kaya Bible app at mayroon po tayo dito sa monitor, no? Sabay-sabay po tayo. Let's open our Bible to the book of Matthew, chapter 10, verse 16 to 20. Again, book of Matthew, chapter 10, verse 16 to 20. 1, 2, 3. I am sending you out like sheep among wolves. Therefore, be a shred of snakes and as innocent as doves. Okay, purihin. Di ba? Sige. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita at ang kanyang kapahayagan ng Panginoon ay let it be in Jesus' name. Amen. Tayo po ay manalangin para po gabayan po tayo ng Panginoon. Yes, Lord God, maraming salamat po sa gabing ito. Tunay nga, Panginoon, Ikaw ang source of wisdom. Ikaw ang source of knowledge, Lord God. Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon, sa iyong mga salita. Ikaw po, Panginoon, ang mahayag. Ang iyong salita po, Panginoon, ang siyang maitaas sa lugar na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Ayan po. Yung po, ang ating scripture po ay nasa book of Matthew, verse 10, dapat hanggang 20. I am sending you out like a sheep among wolves, therefore be a shred, a snake, and an innocent as doves. Yun nga po, no? Tayo po ay tulad po sa isang sheep. At ang sheep po ay symbolized as Christian. Tayo po yung sheep, tayo yung Christian. At tayo po ay sinisend out ng Panginoon sa labas, sa sanlibutan, to rule, to shine, bilang isang anak niya. Amen po ba? Ayun po, no? Ito po ay may related po na ito na book sa book of Mark chapter 13 verse 70 to 30 na nadudoon po nakaupo si Jesus sa Mount of Olive at nagtanong kanya mga disipulo na sila Pedro, si Santiago, si Juan at si Andres. Sila ay palihim na nagtanong sa Panginoon. Dahil dun sa insidente o sa pangyayari na kung saan ay paglabas ng templo ay nagtanong ang kanyang mga disipulo that time na ang kapahayagan ng Panginoon ay mawawasak yung templo at gusto nila nang karoon ng clarification dito, no. At alam po natin na malapit nang dumating ang Panginoon. At patindi ng patindi yung ating pinagdadaanan na discrimination sa sanlibutan. At marami tayong mararanasan bilang isang Kristiyano, pag narinig na born again, nilalayuan tayo. Na-experience niyo po ba yun? Even sa ating family, nararanasan po natin. Pero ang paalala po dito ng Panginoon sa kanyang mga disipulo ay yung babala niya ng Panginoong Yesus na yung sasapitin ng mga disciples niya. At alam naman po natin at nabasa po natin ang Biblia kung ano yung mga pinagdaanan po ng disciples. Di ba po? Amen po ba? At sila po ay tinawag ng Panginoon sa iba't ibang pamamaraan at iba't ibang estado. May mangingisda, may tax collector, meron pa doon na activist o yung makabayan. No? At iba-iba po yung katayuan ng buhay ng mga disipulo. Pero pinag-isa ng Panginoon yon at pinagtiyagaan ng Panginoon. Gaya po sa ating mga Kristiyano, hindi pinagtsatsagaan. Dahil mahal po tayo ng Panginoon, kaya po tayo tinuturuan sa ganitong mga gawain, sa Bible study, sa empowerment, sa Sunday service, at gumagamit ang Panginoon ng kanyang kasangkapan at instrumento na lingkod ng mga Panginoon tulad nila Pastor Pio, ng mga pastor natin. Kaya napakabuti po ng Panginoon dahil kailanman ay hindi siya nagkulang sa atin sa pagtuturo.
tayo lang po ang nagdadahilan. Amen po ba? Amen. Yun po ay paalala po sa ating lahat po, no? Kasama po ako dito. Sabi nga, Jesus, sa 3 years po, no, sa ministry ng Panginoon, ay kasama niya ang Panginoon. Nakita po ng mga disciple, yung miracles, yung teaching, narinig nila, at lahat ng ginawa ng Panginoon ay natutunan nila at dumating yung pagkakataon na sila ay tinawag ng Panginoon to send out para dun sa mga tao o mga kaluluwa pang hindi nakakakilala sa Panginoon. Amen po ba? Kailangan mag-invest tayo to be ready. Investing is to be ready as a Christian. Papaano po to? No? Akin pong title po to na invest, to go, to grow, to glow. Parang familiar po kayo doon. Sa elementary po, tinuturo po yung go, grow, and glow. Pag sinabing go, di ba sa school, ito yung nagbibigay ng energy. Yung grow, ito yun naman yung mga yung nagbi-build ng ating body. At yung glow, kung ano yung reflection ng ating appearance sa ating katawan. Tama po ba? Napag-aralan po ba natin sa eskwela yon? Ito nga po ay aking pinamagatang to go, invest, to go, to grow, and to glow. At ang una po dito ay go to represent God. Amen. Sa verse 18. Sa verse 18 po. Ayan po, no? Yan po. Tayo po ay lahat ay representative ng Panginoon sa mundong ito, no? Even to our families, to our friends, sa ating mga classmates, sa ating mga katrabaho, tayo ay representative ng Panginoon. At ang number 1 sa verse 18 po, why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God. Ayun po, yung Matthew po, sa Matthew, verse 18 po. Matthew, verse 18. Ayan. On my account, you will be brought before governors and kings at witness to them and to the Gentiles. Yun po. Bilang isang Kristiyano po, ay paglabas po natin dito sa church, ay may kanya-kanya tayong buhay. May kanya-kanya tayong komunidad na ginagalawan, no? Kung paano po yung estado natin sa ating pamilya, sa ating mga kapitbahay, no? Kailangan mag-represent tayo as bilang mga anak ng Panginoon at may tunay na pananampalataya dahil ang Diyos natin ay buhay. Amen. At ang sub-points ko po dito, to invest, paano tayo magiging successor. Yun po. Pag sinabi pong successor, sa mundo, ano po ba yun? Di ba, ang pinaka-radical po dun sa mundo, ang successor sa politika. Kung hindi yung asawa, yung anak, di ba, yung mga successor nila. No? Pero sa Panginoon, tayo yung successor ng Panginoon. Amen. Successor tayo ng Panginoon sa mga kabutihang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin na dapat i-share natin and even sa mga natutunan natin, successor tayo even in our lifestyle. The key is, paano tayo maging success? Key is through prayer. Tayo po ba'y nananalangin? Ang hina. Tayo po ba'y nananalangin? Share ko po sa inyo nung pagbalik ko po dito sa GSI at binalik ako ng Panginoon. Sabi ko, Lord, hindi ako marunong mag-pray. I started, thank you, Lord, bago ako matulog. Hanggang sa nadagdagan. Kasi nakita ng Panginoon yung puso natin. No? Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil tinuruan niya ako paanong manalangin, ano ang dapat ipanalangin, at sino yung dapat ipanalangin. Amen. Hindi laging tayo yung ipinapanalangin natin. Ipanalangin natin yung body of Christ, yung mga pastors natin, even yung katabi mo, ipanalangin mo yan. Napanalangin mo ba yan? Amen. No? Yun po yung sinasabi dito sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Sa King James po, yung ceasing ang ginabit. Pag sinabing word ng ceasing po, parang buhay na natin ito. Parang parte ng buhay natin. Ceasing, walang humpay. Kumbaga, parang hininga na natin ang panalangin. Gaya po ng isang na-share ko po, ang ibon, pag sinabing ibon, lumilipad. Pag sinabing aso, tumatahol. Pag sinabing pusa, pag sinabing baka, paano naman po pag sinabing Kristiyano? Nananalangin yan. Amen?
Amen. Ganon din po tayo as a successor dahil si even Jesus Christ, our Lord, nagpipray, di ba? Di ba? Dapat yan din natin gawin sa ating spiritual na buhay, sa ating lifestyle. As ang key natin to be a successor is prayer. Amen. At sabi sa NIV, continually, morning, pagising mo, kahit sa lahat ng ginagawa mo, pwede mo kausapin ng Panginoon. Sinasabi ko nga po sa mga batang tinuturuan ko nung BBS, sabi ko, pwede mong kausapin si Lord kahit sandali. Thank you, Lord. Ganyan. Lord, tulungan mo ko. Ganon. Doon po sa mga panalangin na yun, naririnig po ng Panginoon yun. Amen? Okay. Yung pangalawa naman po, ang i-invest natin paano tayo magiging warrior. Sino po dito ang warrior ng Panginoon? Ay, isa lang. Okay. Okay. Tayo po lahat ay warrior ng Panginoon. Tayo ay sundalo ng Panginoon. Yun po. Hindi ibig sabihin pag sundalo, sa ating pamilya, sa ating kaibigan, ay magsisisigaw tayo, oy, born again ako. Oy, hindi mali yan. Mali yung pananaw. Mali po yun. Because God is God of order. Opo. Ang isang warrior, pinag-iisipan, pinagpaplanuhan, ang dapat gawin pa, paano mawiwin mo yung family mo, paano mo mawiwin yung kaibigan mo, paano mo mawiwin yung iba, yung kapitbahay mo. As a warrior, dapat taglay po natin yung mga, yung baluti ng pananampalataya. Sino po nakakabisado ng baluti ng pananampalataya? Basahin po natin sa Ephesians chapter 6, verse 11 to 17. Okay, yan. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of the dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything, to stand. Okay. Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. 17, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Yun po. As a warrior, the key is reading the word. Are we reading the word of God? Day and night. Sabi nga ni Pastor, ilang oras ang 24? Natutunan natin kay Pastor. 24 hours. Sa 24 hours, ilang beses po tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. Guilty po ako dyan. Kumbaga sabi nga dito kailangan magbasa tayo. Alam natin dahil yung breastplate, belt of truth, to represent the integrity, no? The God's word to encounter deception. Then the breastplate of righteousness protects the heart and soul. Kaya po tayo may pananggalan po dito para protektahan po yung puso natin na hindi mapasukan ng ibang laman yan. Amen? Amen. Ano po bang dapat lamanin ng puso natin? Kundi yung kalooban ng Panginoon. Kaya po tayo ay merong breastplate of righteousness. And even the shoes of the gospel, na spread natin yung gospel. Dapat taglay mo at equip ka. Hindi ka basta-basta pupunta sa isang sitwasyon na hindi mo alam yung sasabihin mo. And even the memory verse, hindi natin alam. And even the Romans road, hindi natin kabisado. Guilty po ako dyan. Opo. Kaya kailangan sigurado po tayo, taglay natin yung ating pangyapak. And even the helmet of salvation guards the mind from negative thoughts. Ito yung nagpoprotekta ng ating negative thoughts ng ating mga kaisipan natin, no? Na yung mga atake ng kaaway dahil ang battle natin nasa isip, no? Sabi nga po doon sa inatinan po namin na conference, worship conference. Pag tumitingin ka,
worship na po yan. Kung paano mo tignan ng isang bagay, ang isang tao, worship na po yun. Kung paano ka mag-isip sa isang tao, worship na po yun. Naniniwala po ba kayo doon? Amen po ba? Amen po ba? Even our hearts, no, ang ating puso, kung anong laman yan, at gustuhin natin, paggawain ng Panginoon na doon ka, worship na po yun. Amen? Amen. Guilty rin po ako dyan. Okay, amen. Yung po, purihin po ang Panginoon dahil meron din po tayong shield of faith to block yung mga puntirya sa atin ng kaaway. Alam niyo po ba yung mga araw na yon, hindi siya literal na araw. Gagamitin pati pamilya mo, gagamitin pati kaibigan mo. Even your good friends, gagamitin ng kaaway para panain ka, para mahulog ka, to fall. Amen po ba? But, mabuti po ang Panginoon dahil binigyan po tayo ng shield of faith. Amen. At meron po tayong sword of the Spirit to offense, no? Offense weapon natin to para wasakin natin yung mga strategy ng kaaway sa buhay natin. Amen? Kung hindi po tayo nagbabasa, hindi natin alam kung saan, papaano gagawin sa bawat yugto at pagkakataon na, kasi minsan, merong peer pressure pagdating sa mga kaibigan. Kahiyaan. Papaano mo tatagalin kung nabitawan mo yung shield of faith mo at kasama mo sila? Unti-unting mawawala po lahat ng ating kalasag. Amen po ba? Kaya po, dapat lagi tayong, bilang isang warrior, dapat nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Amen. At ang pangatlo po, to invest bilang isang servant. The key is worshiping God. Dapat lagi tayo nasa presensya ng Panginoon. Dahil pag nasa presensya tayo ng Panginoon, may wisdom, may peace. Tama po ba? Diba? Sino po naka-experience dito na kahit ang dami-dami natin pinagdadaanan, kalma ka lang. Amen? Kalma mo lang. Diba? Dahil nandiyan si Lord. Amen? Yung po, no? Dapat tayo bilang isang servant, tayo ay napagkakatiwalaan. Aatindan lang po tayo, hindi pa tayo napagkakatiwalaan bilang servant. Amen po ba? Amen po. Dapat, yung ikinomit po natin sa Panginoon, gawin po natin. May nagtanong po sa akin Brother Mike, yung bang hindi pag-attend kasalanan po ba? Ano po isasagot natin? Kayo po. Depende sa conviction mo, sa relasyon mo sa Panginoon. Amen? It's up to you and God. Hindi ko masasagot yan. Amen? Amen. Opo. Dapat maging trusted tayo. Kung tayo ay bilang usher, bilang prayer intercessor, bilang mga awit, tagatugtog, alam mong tinalaga ka ng Panginoon, hindi ka in-schedule dyan ng ating brother o ng ating pastor, in-schedule ka ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Paano natin mapapahalagan yung investment bilang isang servant? Kung yung pa lang sa maliit na bagay, hindi na po tayo napagkakatiwalaan ng Panginoon. Amen. Seryoso po kayo masyado. Amen po. Okay. Okay, so pangalawa na po tayo. Tapos na po yung go. Ano po yung go? Go to represent God. And then, to grow in faith. Amen? Ano po yung ba tayong mapapalago sa ating pananampalataya? I use the word application. Number 1 natin is application. Yung application natin dapat lifestyle. I don't use follow. Pero I'm not saying follow is bad or not good. Following is good. But you can follow without heart. You're just following because you have need. Amen? But if you apply the Word of God in yourself, in your life, mararamdaman mo yung power ni Lord. Amen. Amen. Amen po. Parang ako na lang dito. Amen. Sabi po doon sa Philippians 4:9, basahin po natin. Philippians 4:9.
Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put into practice. And then the God of peace will be with you. Dapat hindi lang puro head knowledge. Kinig ka lang ng kinig. Dapat, kinukultivate mo yun. Pinapalago mo yung investment mo ng pakikinig sa Panginoon sa mga salita. How far na po yung narating natin sa pakikinig? Amen. Kayo po makakasagot niyan. At last. Amen. Yun po yun. And even sa ating lahat, how far na po tayo sa pakikinig? O still listener pa rin po ba tayo? Amen? Amen. Yun po yung application kasi sinulat po to ni Apostle Paul to encourage believers. Ini-encourage niya yung mga mananampalataya na magkaroon ng active practice. Pag sinabing active practice, continuous po ito. Hindi ito yung nalolobat. Active, dire-diretso, may development. Amen? Amen. Yun po yung application po natin. And then po, next, yung pangalawa po natin para sa grow, yung frequency. Frequency, yung connection natin sa Panginoon. Kamusta na po yung connection natin sa Panginoon? Halimbawa po, magbibigay po ako ng example. Sino po dito, hindi niyo pala naabutan yung mga transistor na radyo, no? Sa mga probinsya. Di ba po, ginaga? Ganda. Di ba, hinahanap yung signal. May signal, pero hindi malinaw. Sa buhay Kristiyano, ganun din po ba ang signal natin? Yung frequency natin sa Panginoon? Nakatune ba tayo sa Panginoon? Tayo po kasama po ako doon. Tayo po, nakatune pa ba yung ating, kunyari, sa strength, Ganun po. Pero tayo, Jesus Christ, Yun ang station natin, yung frequency natin, no? Sabi nga dito sa Psalms 51:10, yan po. Psalms 51:10, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Kapag hindi po malinis ang puso natin, malabo po ang frequency ng Panginoon sa buhay natin. Kaya tulad po ni Haring David, lagi niyang hinahangad ang isang bagong puso, renewed mind. Ganon din po. Dapat malinaw po yung frequency. Hindi na po tayo parang cellphone na hinahanap pa. Minsan mayroon pa nga na-experience mo ba na mayroon kayong kailangan sa isang tao at nawagan nyo. Hello? Hello? Mahina signal hindi kita natawagan kasi lobat na ako. Huwag po natin ganun sa spiritual na buhay. Makasanayan po natin na malabo yung frequency ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Amen. Amen. Okay. Next, ang third po natin is process. The workflow. The workflow. In Romans 8:28, Romans 8:28, yan po. And we know that in all things good works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Kapag kumikilos po ang Diyos sa buhay natin, sometimes, sino pa naka-experience nito na yung akala mo, pinahihirapan ka. Yung pala binabago ka pala ng Panginoon. God allow that pain, that bitterness to grow. Amen. Ganun po tayo dapat yung process na magpaproseso po tayo sa Panginoon. Yun po, no? Sabi nga, hindi pwede ang number 1 sa number 3. Halimbawa po, magbibigay po ako. Alam niyo po yung uniform sa eskwelahan ng lalaki, panglalaking estudyante, yung puti, yung polo. Di ba pag nilagay po natin yung mga botones sa tama, sa sakto. Di ba? Hindi pwede yung pangatlo mapupunta sa una. Di ba? Ang pangit. Ganon din po sa buhay Kristiyano. Pag step 1, mag-step 1 ka. Pag step 2, mag-step 2 ka. Hindi pwede tumalon. Magpaproseso tayo sa Panginoon. Amen? Kung ito yung binigay sa'yo ng Panginoon na sign, stay, mold, develop on that process. Amen? Amen. Next po ang pangatlo natin, tapos na po yung go.
to represent, grow in faith. Then third is to glow your spirit. Amen. And verse 20, Matthew 10:20 po. Ayan po. For it will not be you speaking, but the Spirit of the Father speaking through you. If mayroon po tayong maayos na relasyon sa Panginoon, malinaw po yung Holy Spirit na nangungusap sa atin, na nagtuturo sa atin, nag-guide sa atin. Sometimes, ganun eh, nagbibingi-bingihan tayo. Gina-justify natin minsan. No, I experienced that at guilty ako dyan. But by the grace of God, He changed me little by little. Amen? Amen. Ang ating first main point po doon is mirror. Your reflection. Maging salamin tayo as Christ-like as Lord Jesus Christ. As a humble person. Amen? As a person in order. Amen. Okay, sabi po doon sa Colossians 3:10. Colossians 3:10 po. Okay, yan po, no? Kasi ang salamin po talaga, pag naghumarap tayo sa salamin, alam mo kung madumi o hindi. At sana hindi tayo yung tumingin sa salamin. Pag alis, hindi mo na alam yung itsura mo. Amen? Sabi po sa Colossians 3:10, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. Tayo po ay Christ-like. Tulad ng ating Creator. Tulad po si Adan. Po, ano? Si Adan, nilikha, di ba? Sa Genesis, nilikha tayo. Nakawangis ng Panginoon. Sabi ko nga sa mga bata, payag kayo mga bata na galing tayo sa unggoy? Di ba, hindi tayo papayag yun. Kasi sabi sa Biblia, we are created as like God, di ba? Hindi nga hampa nga tayo, special nga tayo. Kasi yung mga nilikha in 6 days, puro in words. Di ba? Nilikha in words, but ang nilikha tayo, special ang pagkagawa sa atin. Kaya ikaw, kapatid, special ka. Sabihin mo sa katabi mo. Dapat mag-reflect si Jesus sa'yo. Ayan, amen. Ayun nga po, sabi po doon sa Colossians 3:10, ayun na wala, sorry. Ayan. And have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. Sabi nga po, new na tayo, bago na tayo. Sabi ko nga doon sa pag-share ko, ang Panginoon, hindi nang babasag yan. Kahit kailan hindi nang babasag ang Panginoon. Ang basag, binubuo yan, pinapalitan ng Panginoon yan. Amen? Amen. Kaya bilang isang bagong nilalang, sana makita sa atin ang pagiging bagong nilalang. Kahit sino po yung kaharap natin. Kahit saan po tayo. Amen? Amen. Pag nakalaman nila na isa kang minister dito sa Jesus Sanctuary, be proud. Proud po ba kayo na kayo ilingkod ng Panginoon at ginagamit sa minister? Amen. Okay, next. Okay, itong yung example ko pala, paano tayo pinalaki ng magulang, matalino yan man, di ba? Sabi nga, uy, ano yan? Matalino yan sa akin, nagmana yan. Na-experience nyo po yan sa pamilya. Ganyan din po sa atin, nagmana po tayo sa Panginoon. Kaso nga lang, naiiba lang po dahil nagpapafault po tayo sa mga mapangdayang mundo. Amen? Okay, next sa atin ang channel. Ang channel, ay, hindi ko nalagay doon, no? You're a deliverer. Nagdi-delivering ka. Delivering. Dinideliver mo yung service na ginawa ng Panginoon sa ibang tao. No, yun yung dapat nating i-invest as a channel o a blessing. Channel of blessing. Kung meron po tayong kapatiran na nangangailangan, nasa sa iyo po kung ano po yung may ibibigay. But I challenge you, pag minigay po nyo yung isang material, it will last. Huwag yung panandalian.
para matutunan din niya pahalagan yung binigay po natin as a channel of blessing. Amen? Amen. Okay. Sabi nga po dun sa Proverbs 11:25, a generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed. Kapag na-refresh mo yung katabi mo, para ka rin na aapektuhan ng ginawa mo. Amen? Di ba? Nabibless ka, binibless mo siya, at the same time, nabibless ka. Amen? Na-experience niyo po ba yan? Amen. Yan po yung ang revelation ng salita ng Panginoon sa Proverbs 11:25. And then the third one is example. Be example. Invest to be example. You're a symbol. Ikaw ang simbolo ng Panginoon. Ikaw ang simbolo ng God's Word. Ikaw ang simbolo ng ministeryo ng Panginoon. Amen. Tayo yung simbolo ng Panginoon. At sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 5. 1 Corinthians chapter 13, verse 4. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no records or wrongs. Amen? As a symbol of God of love, dapat iparamdam po natin sa iba yung ininvest po nating pagmamahal. Amen? Kailangan mahaba po yung pasensya natin. Sometimes kasi mga sitwasyon, nauubos yung pasensya mo. Payuhan ko po kayo, manahimik lang po kayo. Isa pong natutunan ko sa church na ito, be silent. Because being silent is powerful than ever things na gagawin mo. Amen? Amen. Palakpakan po natin yung Panginoon. Hallelujah. Ayun po, no? Yun po yung ating ang revelation po ng Panginoon, yung to go, to represent God, successor, warrior, and servant. Then, second, to grow in faith, application, frequency, process. Then third, the glow, your spirit, mirror, channel, and example. Sabi nga po as a snake dun sa ating highlight verse, hindi bilang maging ahas. Hindi po yung ibig sabihin ng salita ng Panginoon dyan. Kailangan makuha natin yung no to counter attack. Kailangan na alam natin na sumugod, yung tama, yung sakto, no? Yung in-order, no? Yung hindi yung kukunin natin yung parang ma-deceive natin, no. Yung perseverance ng isang snake, yun ang makuha natin, no. At yung dove, be gentle sa lahat ng pagkakantaon. Sa lahat ng sitwasyon, kahit magulo na, be gentle, be silent. Amen. Amen po, no? Sabi nga po, the disciples are sent out victorious despite of their death. Alam po natin na iba-iba yung kanilang kinahantungan ng kanilang kamatayan, but they are victorious. Why? God used them to spread the gospel, and now we know the word of God. Amen? At sana ganun din po tayo, magamit po tayo ng Panginoon. At ang aking conclusion po dito ay, tinagalog ko po Ayan, ating conclusion. Nasama ko ba? Nasama ko ba? Okay. Ayun po. Purihin po ang Panginoon. No? Sana hindi tayo magbago kung paano tayo nung may first love tayo sa Panginoon. Panatilihin po natin yung apoy. No? Sabi nga, yung wolves tsaka snake, takot po yun sa apoy. Kapag nagniningas ka, lalayo po yung mga wolves tsaka snakes. Amen. Amen. Okay, ang conclusion po natin, sa pagbabago ng panahon, maging ikot ng mundo, ang tanging dapat sigurado, ang hindi pagbabago sa Panginoon, saan man dako ng buhay mo. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon. At tunay nga po napakabuti ng Panginoon dahil by His grace, hindi po ako karapat-dapat na tumayo sa inyong harapan. By His grace, sa grasya po ng Panginoon. Dahil po sa Panginoon po yun. Dahil sa kanyang pagmamahal. Kaya po, paalala ko lalo't higit po sa mga kabataan, God revealed, no? Mas matindi po yung sitwasyon ng mga kabataan sa labas. Kaysa sa sitwasyon ko dating kabataan ako. Mas maraming ino-offer sa labas, no?
Kaya kailangan hindi tayo magbago. At nasa sa atin po yun. Nasa sa atin po na hindi tayo magbabago. Amen. Purihin po ang Panginoon. Praise God. Salamat, Brother Michael Morota. Hallelujah. Sa mga salita ng Diyos na ating napakinggan at ito'y maging challenge sa bawat isa sa atin. You invest to go, grow, and glow. Mag-glow po tayo sa Panginoon. At panahon na sa buhay ng bawat isa ay magamit para sa kanyang kaluwalhatian at yalay lamang po natin ang ating mga buhay and choose to be a channel of blessings. Choose life, not death. Kasi pag sa labas po kayo, kamatayan po sa labas. Pero sa loob, sa presensya ng Diyos, may buhay. Okay? Habang kayo nagpapagamit sa Panginoon, mas lalo pang mararanasan natin ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Amen. Kaya tingnan nyo si Brother Michael. Dati. Pero ngayon, tumatayo na po siya at may pangitain po yan na magpastor. Praise God. Nasa proseso po ang bawat isa. Sa susunod, makikita nyo na yan, magiging ibang hilista. Ibanghilista kahit saang lupalop ng mundo na gagamitin ng Diyos. Iwan ko lang kung makakasama siya sa Leyte. Kung ba kayo sa Leyte? Pwede na po kayong lumangoy ngayon para pagdating doon sa Leyte, malapit na lang sa San Juanico Bridge. But I know God will provide. Pag iyan po ay gawain ng Diyos, when there's a vision, there's always provision. Amen. Praise the Lord. Sige po, tayo po tumayong lahat. At ating pong awitin ng Diyos sa buhay, gawin mong banal na tahanan ang aming mga buhay, o Diyos na makapangyarihan. Ito'y alay po namin sa iyo sa gabing ito. At patuloy, o Diyos, ikaw ang aming maranasan. Ikaw, O Diyos, ang aming itataas, lalalatiin sa aming kalagitnaan. Digin mo, O Lord, aming mga panalangin, ang aming pagsamo, aming pagsamba, na tayong sa iyo lamang iniaalay, aming Diyos sa buhay. Purihin ka, O Diyos. Gawin mong banal na tahanan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo na ikaw ay mamasdan, makaniikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo na ikaw ay mamasdan, makaniikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman.
puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, makanikat sa'yo ay pumisan. Lobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Lobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Ngayon at kailanman, lobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. O Jesus, purihin ka, purihin ka. O Diyos, o ikaw lamang, ikaw lamang. Gawin mong banal na tahanan ng aming mabuhay. Sa bawat paghakbang ng aming mga paa, O Diyos, masumpungan, Panginoon, ang nararapat na ika'y maitaas mga purihan sa bawat gawa ng aming mga kamay. Ito, O Diyos, ay maging tampok, Panginoon, sa mapangitain na sa bawat isa sa amin. Lord, magamit mo ang aming mga kamay para sa iyong kalulatian. Magamit mo ang aming mga bibig, Panginoon, na ipamalita kung ano ang nararapat at kung ano ang tama. Ikaw lamang, O Diyos, ang tama. Ikaw rin, Panginoong Yesus, ang mabuti na Diyos na aming pinaglilingkuran. Wala nang iba. At ang aming mga buhay, O Diyos, tinatalaga po namin sa iyo na maging daluyan ng pagpapala ang bawat isa. Katulad, Panginoon, ang aming narinig na iyong mga salita sa gabing ito, that we will invest to go, to grow, and to glow unto your holy presence. Lord, walang lingid, Panginoon, na buhay sa iyong banal na harapan. Kaya, O Diyos, I decree and declare, Father God, let the spirit of holiness, the spirit of righteousness reign and rule upon this church, that each and every one of us are worthy, Father God, to be an instrument of blessings. As always, the avenue of blessings, Lord God, start in the house of the Lord. It's where we stand, O God, tonight, that each and every one of us
or always be ready and available, Lord God, to show forth unto the whole world. You are our God. You are the reason of everything, and you are the great foundation of our lives. O Lord, salamat sa iyong dakilang pagmamahal sa bawat isa. Nakatulad, Panginoon, noon at hanggang sa ngayon, hindi ka nagbabago sa iyong panukala sa bawat isa sa amin. Kami iyong inibig noon pa man at hanggang sa ngayon, nag-umapaw, O Diyos, ang iyong pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa. We thank you, Lord God, that you will abound unto your church, unto the lives of your people, Lord God, who are eager, Lord God, to serve you wholeheartedly. Father, we thank you that you will lead your people, Lord God, in triumphal procession of our lives, Lord, because you are a faithful God and we're serving. Lord, salamat din, Panginoon, sa iyong panguna at pagkilos sa buhay po ni Brother Michael Morota, Lord. Thank you for his life. Thank you also, Father, for what you have opened a windows of opportunity for him, Lord God, to stand forth unto this pulpit. Lord, use him, mold him, fill him, O God, with your power, and let your transforming anointing, Lord God, drenching, Lord God, unto his head, unto the sole of his feet, Lord. Lord, thank you, kabuuan ng kanyang buhay. Lord, pangunahan mo siya at patuloy, O Diyos, kalingain, turuan, at ganun din, gamitin mo siya mightily and effectively, Lord God, unto your ways and to your purpose. Lord, we thank you for you reign and rule upon his life, and even, Lord God, for his bright future stakes, Lord, unto your will and unto your words. O God, once again, sa bawat sa amin, at ganun din sa mga nakikinig, nanonood, Panginoon, sa live streaming na ito, continue to touch their lives. That everything, Lord, that has been sown unto their hearts, O God, tonight, it will be a manifestation and a demonstration of your power and your glory working upon their lives, Lord God, that they will invest to go, to grow, and to glow, Lord, unto your kingdom. We'll thank you that even their faith keep on rising up, that every pressures, also all those challenges, those are an easy task for your people because you are with us. You are the igniter of our faith. You are the great resources of our lives. Oh Lord, you are the maker of everything within us. Lord, let your favor rest upon everyone who are well represented tonight, even those who are watching this live stream. I just pray, Father, for your healing thoughts, as well as, Lord God, your favor, grace, and mercy encapsulated upon their lives, including their family. We thank you, Father, that you bless us coming in and you bless us going out. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance and give you peace now and forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit we pray. Amen. 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 Hallelujah. Have a blessed Thursday, everyone. Thank you so much for all our brethren. Always keep on supporting us there in every live stream. Please like, share, and comment so that your loved ones, your peers, your friends will know that we have this kind of endeavor that we are working, we are doing here in the Philippines, sa Uyo, JSI, sa Uyo, Novaliches, Quezon City. We love you with the love of the Lord, and shalom, shalom, shalom.